So yan mga idol na Roser 135. So ito yung mga dati na nating customer. Ayan. Ito na-stock lang ng mga 10 araw. Tapos problema, ayaw na umandar, no? Ayan, so naka-neutral, oh. Start natin. Sir, papigang ako ng clutch. Ayaw niyang umandar. Hindi siya nagtutuloy, no? So lobat na. Ngayon kick natin. So pag mga ganito mga idol na trouble, no? Siyempre, una nyo nga hanapin dito kuryente. Tignan natin kung aandar. Ayaw. Ay, patay tayo. Ayaw, no? So, ayaw yung mandar. Tapos, lubat kasi sa mga idol, no? Ngayon, ang susunod yung gagawin, tanggalin nyo tong spark plug cap. Tapos, dito natin malalaman kung may kuryente o wala. Ngayon, kung may kuryente, ay okay, mapapanda natin to. Pero pag walang kuryente mga idol, no, hanapin muna natin yung problema bago tayo magpalit ng parts. Okay. So, sir, ano ba? Pasukin ako, sir, pa-kick lang. Ayan, nakasusi yan. Tapos, pa-kick natin. Sana may kuryente. Ayan. Patay. Yun, no? So, walang kuryente mga idol, no? Walang kuryente. So, dito rin ganun din sa kabila. Check din natin dito. Kung mayroong kuryente. Yan, check natin. Okay. So, yun. So, problema, wala siyang kuryente kabila ang ignition coil. So, ano-ano ba ang unang i-check bago kayo magpalit ng parts? So, siyempre, pupunta muna tayo sa CDI. So check muna natin kung meron siyang mga supply, yung mga kailangan na supply sa CDI, no? Yung ground, yung main positive, accessory wire, pulser, ignition coil. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya i-check na goods pa yung ating wiring. So ibig sabihin nun pag gano'n na okay lahat may supply. So ang pinaka problema nito ay CDI. Pero napakahalaga kasi pag bago kayo magpalit ng parts, siyempre, kailangan i-check nyo muna kasi baka mamaya may grounded. Paglagay ng bago, sigurado, sira agad yung bago. Ayan. So, ngayon, kakalasin natin yung tangke. Kasi nandito yung CDI sa dalim yung tangke. Okay. So, yan mga idol, no? Ito yung kanyang CDI. So, tanggalin natin to CDI na to. So, ito, napaka-importante. Itong dalawang wire na to ay may supply to. Pagka nakalagay yung ating test light sa positive. Itong dalawang wire na to na nakahiwalay. Yan, ang dalawang socket. Tapos, yung pangalawa niya socket, yung kulay puti din, meron siyang 4 na wire. So, lahat dapat yun mga idol ay merong supply. So, dito naman sa kanyang kulay pula na socket, so, ang kailangan natin na supply dito ay yung kanyang ground. So, ang ground ng Kawasaki, yung itim na may liner na dilaw. So, ngayon bunutin natin to, tapos i-test light natin. Okay, so test light natin, no? Bunutin muna natin. So, yan mga idol, tinanggal na natin. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo na dalawang wire sa CDI niya. Ito yung wire na to. Malalaman nyo kung sira yung inyong ignition coil. So ito kasi itong dalawang wire na to mga idol ay para to sa ignition coil. Dito, isang ignition coil dito, tapos isa dito. Yung dalawang wire na yan. Okay, so yung solid itim at saka yung itim na may liner na pula. So yung dalawa na yan mga idol ay napakahalaga na may supply pag naka-positive yung ating battery. Okay, so ngayon lalagay natin dito sa positive yung tester natin. Dapat may supply ito mga idol, no? Pag nakalagay sa positive yung ating test light. So dapat meron yan. Okay, so test light natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan, tinitest light natin siya. Ayan. Ayan, so meron siyang supply, no? So nakapatay kahit nakapatay ang motor. So ibig sabihin, goods yung ating ignition coil na isa. So, ganoon din itong isang piraso, itong isa din sa kanyang kaliwa. So, ayan, may supply din siya. So, ibig sabihin mga idol ay goods yung ating dalawang ignition coil. Pagka naka-positive yung ating test light na. Ngayon, ang hahanapin naman natin mga idol ay yung accessory wire. So, yung test light naman ililipat natin sa negative. Okay, so negative yan. Ayan, negative yan, no? Tapos, isusi natin ang motor mga idol, no? So dapat meron siyang supply. Yung gray na may liner na pula. Ito. Yung gray na may liner na pula. So dapat may supply yan. Pagka sinusi natin ang motor. Ngayon kung walang supply pagka sinusi, ibig sabihin may putol yan mga idol dun sa inyong kill switch. Okay, so test light natin to.
dapat meron. Yun, so meron. Okay, so sir, papatay nga ako ng susi. Ngayon, pagka pinatay mo ang susi niyan, mamamatay yan. Yan. So, ibig sabihin, goods yung supply ng accessory wire. Okay, so lipat tayo dito sa positive naman. No, ilipat na naman natin sa positive yung ating test light. Tapos, diretso na tayo sa ground niya. So, yung ground ng Kawasaki, mga idol, no, itim na may line na dilaw. So, dapat mga idol ay meron din tong supply kahit patay ang motor. Okay, so dapat lagi meron to. So yun, meron siyang supply. So ibig sabihin goods yung ground, goods yung accessory wire. Okay. Tapos dito naman sa isa, sa kanyang kulay pula na sakit, yung isa naman ito dapat may supply din kahit nakapatay ang motor. Yun. So walang ibang problema ang motor na to mga idol ay CDI. Okay, so ito. Kasi lahat kompleto ng supply, no? Kompleto lahat siya ng supply na kailangan para mapaandar yung motor. Ayan mga idol, no? So ito yung Rouser 135 na ginawa natin. Ayan, so confirm, CDI ang problema. Ayan, so pusat natin siya. Yun, no? Okay, so yun lang mga idol na Rouser 135. So napakahalaga na bago kayo magpalit ng parts, i-check nyo muna kung ano yung mga problema sa wire para kahit papaano hindi masira yung bagong ilalagay nyo na parts. Okay, so yun lang mga idol, maraming salamat.